Overload talaga yan. Welcome back mga chef. Ngayong araw, makikiuso tayo sa trending ngayon at sikat na overload pares. Kaya samahan niyo ako ngayon magluto ng sarili nating version ng overload pares. So before tayo maghiwa, lalagyan natin ng mineral oil itong chopping board para hindi siksikan ng bakterya. Gagamit din pala tayo ng pressure cooker. Una nating hihiwain at papalambutin itong tuwalya. Hihiwain natin ito into smaller squares. May binili din pala ang buto-buto sa palengke para mas maging malasa ang sabaw ng ating pares. Lalagyan natin ng tubig hanggang sa lumubog yung ating mga nilagay. Para sa ating initial na panimpa, lalagyan lang natin muna ng asin, paminta, at dahon ng laurel. Ipa-pressure cook natin for 40 minutes para mas lumambot yung tuwalya. After 40 minutes, tsaka natin tatanggalin na yung mga buto-buto. Nasa sa inyo na kung gusto nyo pa itong ulamin or ipapakain na sa alaga. Para mas maging overload pa, bubili din ako nitong oxtail. Mas malambot siya sa tuwalya, kaya huli ko siya nilagay. Ngayon, tsaka na natin titimplahan talaga itong pares. So, nagpitpit lang ako ng bawang. Then, naglagay ako ng luya. Tapos, gumamit ako ng puting sibuyas para mag-complement yung tamis ng sibuyas sa ating pares. Tsaka lalagyan din natin ng toyo. Then ng brown sugar. Ito isa sa mga importanteng pampalasa sa pares, ang 5-spice powder. At syempre, ang star anise din. Ito baka ako lang, naglalagay din ako ng cinnamon. Ipa-pressure cook na lang for another 30 minutes or hanggang lumambot ang oxtail. Yun no, kitang-kita na yung nagmamantikang sabaw. Para pampalapot, maglalagay tayo ng slurry or cornstarch with water. Kapag malambot na ang karne at malapot na ang sabaw, pwede nang santukin. Siyempre, sa pares, di pwedeng walang kapares. So, magigisa lang tayo ng mabilis ang sinangag. Hinakahanda na pala akong toasted garlic kasi for me, mas malasa yung toasted garlic kapag ginagay sa fried rice. Para sa ating pang-finale at magpapa-overload sa ating pares, gagamit tayo ng steak. Hindi ko na to sinison at tinretso-sear ko na kasi medyo may alat na yung ating pares. Sear lang natin for 1 minute each side, tapos pisil-pisilin natin para malaman kung medium rare pa ba. Rest natin saglit, then tsaka natin hihiwain. Yun no, saktong-sakto pagkakaluto. So magsisilbi itong additional beef at topping sa ating pares. Nilagyan ko ng halaman at toasted garlic para dagdag dekorasyon. May maso overload pa ba dyan? So titingnan na natin itong beef pares. Tignan nyo, overload talaga yan. Siyempre, higo muna tayo ng sabaw. Sarap. Grabe bagay na bagay yung steak natin dun sa pares. Titikman na naman natin itong oxtail. Kung malambot na ba itong oxtail. Tapos meron tayong nilagay ng mga tuwalya. Sobrang lambot din ng tuwalya. Pag ganito yung pares mo, sigurado mapaparami ka ng kain. Siyempre, hindi pwedeng mawala yung ating fried rice. Tignan nyo, oh. Sarap din ito ang ating fried rice. Sabi, kagad din tayo ng steak. Kaya kung nagustuhan yung luto natin ngayong araw na to, huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating channel. See you!